Hello Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Ito po ay para sa September 2025. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun kasi maaaring ang susunod na upload ng video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring ito ay sa mensahe ng card na ito, mensahe ng deck na ito, o mensahe ng oracle card na ito. Oracle deck na ito. Bagong-bago to. So, ewan ko kung meron na ibang tarot readers niyan, pero bagong-bago yan. Anyway, the devil. Ang core energy mo, addiction. Taurus, you could be addicted. It doesn't have to be drugs, It doesn't have to be, yun lang. Pwedeng addicted yan sa work, pwedeng addicted yan sa porn, pwedeng addicted yan sa, basta may addiction. Pwedeng addicted sa gaming, na nakakalimutan mo na yung mga responsibilities mo. So, pwede din naman na codependence ito. Hindi mo mahiwalayan ng iyong partner, hindi mo mahiwalayan ng iyong trabaho, hindi ka makapag-resign kasi parang feeling mo you're nothing without it. So, i-explore natin yan further mula sa deck na ito, sa Yokai Tarot deck. Pero yan yun. Parang tingnan mo, lullaby. Nag-create ng music yung devil and eto kayo parang under the spell of that devil, under the spell of that um, addiction, codependence. Alam mo yung nasa toxic ka na na sitwasyon pero hindi mo maiwan-iwan kasi parang feeling mo hindi ka mabubuhay nang wala yung tao na yon. Five of Cups, getting over a situation na nakapanakit sa'yo, mental anguish, pwedeng grief, you're processing grief and hindi mo maiwan-iwan yung sitwasyon. Pwedeng ikaw ay nalulungkot, nasa depressive state ngayon. Tawag ng kaibigan ko doon, dinadalisay ng kalungkutan. Maaring ikaw ay dinadalisay ng kalungkutan, pero this month mukhang darating na ang parang mahuhulasan ka na ng very, very light. At may marirealize mo na I should get out of this state, hindi na healthy para sa akin itong addiction. Pwede kasing addiction ito sa alam mo yung feeling ng ng wala kang ginagawa, um, yun nga, dinadalisay ng kalungkutan. Addicted ka dun sa feeling of being sad. It sounds sad, it sounds so unreal, pero totoo siya. Nangyayari siya sa ibang tao. Five of Cups kasi, parang ano yan crying over spilled milk. Wala nang magagawa, nangyari na. May pag-alis na nangyari, pero naiiyak ka pa rin do'n. So, mukhang this September, magkakaroon na ng realisasyon na parang hindi na ako dapat magtagal pa dito. Kailangan ko ng alisan, kailangan ko ng takasan, hindi takasan actually, kailangan ko ng mag-walk away. As in, umalis na sa sitwasyon na hindi na healthy para sa akin. Toxic na. Karamihan sa inyo malamang nasa toxic na relasyon. At alam mo yun, yung aawayin nyo, paano ba yung toxic kasi? Aawayin mo tas biglang i-love bomb mo, inaway mo, hindi ka nag-sorry pero binigyan mo lang ng regalo, yung gano'n. O kaya sex and makeup, yung gano'n. Magkakaroon na ng desisyon. Finally, magdedesisyon na si Taurus. May kagustuhan na para umalis sa isang sitwasyon na hindi niya mapagdesisyonan dati. Pwedeng natatali ka o pwede din na nakakulong ka sa isang relasyon dahil siguro binibigyan ka ng allowance, nababayaran ng iyong pag-ibig, parang gano'n. Yung iba sa inyo siguro nasa gano'n na sitwasyon. Hindi ko nilalahat ha. Huwag nyo namang i-take it na parang ang tarot reading ay parang sinusubo sa inyo realidad nyo. Kasi hindi siya gano'n. Doesn't work that way. Kung ano yung kung ano lang yung nag-resonate sa inyo, yun lang. Tapon nyo na yung iba. Kasi it's not your reality. Okay lang yun. Pag wala pa rin nakarelate, pwede mag-move on sa ibang tarot readers. Ang daming tarot readers. And yung story na for that month, maaring yun ang makaka-relate sa inyo. Makaka-relate kayo. Anyway, ooh, look at that. Aries. Maaring ang kadil mo ay Aries o pwede din naman na ikaw yung energy mo yan.
very controlling, stricto, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ito yung masunod, dapat ito yung gawin. As a result of that, merong naiipit. May isa sa inyo naiipit dahil dyan. Or nalulungkot sa sitwasyon na ganyan. Kasi hindi equal ang power relations. Naiipit ito yan, no? Pwede din nagpapatay malisyo siya, nagbubulag-bulagan siya. Kasi mahal ka niya, may pag-ibig na nagka-cloud ng inyong judgment. Ow! Very, very common yan. Ang pag-ibig ang siyang nagka-cloud ng inyong judgment. Five of Wands, merong pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, arguments, dating petty fight or joke-joke lang, dinadaan sa joke-joke, ngayon nagiging seryosohan na. Pwede din naman na ang scenario na isang nakikita ko dito, ito yung applicable sa iba sa inyo. Pwede naman na you came from a very sad relationship, tapos nahanap mo yung bagay sa'yo, yung parang match mo, pwedeng soulmate mo, and ikaw ay magmo-move towards that person. Magdedesisyon ka na umalis na sa sitwasyon, and you will move towards this Aries energy. Very fierce, very dominant, maaaring attracted ka sa tao na parang, ito yung ano alam mo yung energy na bad boy, vibe ng lalaki usually na maraming babae ang na-attract sa ganun, no? Siguro, ikaw yung isa sa mga taong katulad na ganun na na-attract dun sa tao na parang dominant and papabebe ka lang, yung ganun. Tapos, itong Five of Wands na to, pwedeng internal conflict siya dahil you did it, oops, I did it again. Ganon. Pwedeng ganon yung isang scenario. Pero, basta, mukhang merong isang nakakapagod na pagod, exhaustion, pwedeng stress. Tingnan mo, humiwalay na yung espiritu niya dun sa katawan niya kasi hindi niya na kaya. Maaaring sobrang pagod na, o maaaring hindi na nakakatulog ng maayos. So, iiwanan niya na yung katawang lupa niya kasi pagod na yung katawang lupa niya. Tapos may death pa. Grabe yung mga nakuha mong cards. May pagbabago na mangyayari. Sa pag-alis, alam mo, halos lahat. Kulang na lang dito tower. Pag lumabas dito yung tower, lahat na kumpleto nakuha yung tower. May aalis. Aalis, pwedeng, it doesn't necessarily have to be this September, aalis na. Pero soon, may pagpaplano, nabubuo na sa universe or sa ether yung pag-alis na yan. Aalis na sa isang sitwasyon na addictive, na hindi na healthy sa parehas, toxic, pwedeng ganon. At yun ang magkukos ng pagbabago. Parang quick turn around, 180 degrees, pwedeng ganyan. Magsisimula ang transformation. Kasi isa sa inyo, ayaw na manatili sa isang sitwasyon na parang nalulugmok na lang siya. Yung challenge dyan, kasi medyo parang minsan dinadalisay ka ng kalungkutan, gusto mo magstay doon, at the same time, nare-recognize mo yung sitwasyon mo na hindi na healthy para sa'yo. Parang pwedeng nahirapan ka ng huminga, nagmamanifest na sa katawan mo yung stress, hindi ka na makatulog, malaki na yung eye bags mo, pangit na yung yung metabolism mo, tumataba ka, yung ganun. Pwede din kasi na problema sa pera. Ang naging dahilan na hindi ka makapagdesisyon noon ay hindi mo pa nakikita yung malaking part of that money lost. So ngayon parang nag-sink in na sa'yo, shit, ang laki pala nang nawala sa akin. So magka-come up ka na ng desisyon para magbago na ang sitwasyon mo. And because of that, yun ang magbibigay sa'yo ng emotional fulfillment. Pwede din na kung third party pa lang itong Aries na ito, not necessarily Aries, pero energy of very fierce, yung bad boy na sinasabi ko kanina, bad boy vibe ng isang tao, yung tao na yan ang siyang sa'yo, kumbaga magsisave, magsasalba. Not that you need saving ha, pero it's more of siya yung magpapakita sa'yo ng mundo na hindi mo na-experience sa dati mong relasyon. Pwedeng yung iba sa inyo doesn't necessarily have to be grieving yung pagkamatay, doesn't necessarily have to be may namatay, pero it could be grieving the failed relationship. Pwede kasi na kinasal ka na dun sa tao na yon, it was a marriage, failed marriage, o pwede din na engagement na na-call off na. So yun. Tapos merong isang presensya ng isang tao dito. Very dominant siya. Parang na-attract ka yata sa mga tao na medyo controlling. So, na-attract ka sa isang energy na ganyan.
Pero, ang maganda nun, kasi ang clarification niya is, ang nag-clarify sa kanya is Ten of Cups. So, maaaring sa relasyon na yan ay dun mo makikita yung emotional fulfillment na hinahanap mo. It could be in the form of finally, gusto matagal mo nang gusto magka-baby, at dahil dyan sa tao na yan, magkakaroon ka ng baby. Yun lang naman ang gusto mo. Pwedeng ganon. Iba sa inyo, pwedeng ganon. At kung ano man yung gusto mong i-pursue, magkakaroon ka ng kaliwanagan this month. Maaaring aalis ka na at gagawin mo na yung bagay na gusto mo talagang i-pursue. Magkakaroon ng pagtatalo kung dyan sa bagay na gusto mong simulan, or pwede din naman na nagtatalo kayo kaya hindi mo masimulan yung mga bagay na gusto mong simulan. Pero maganda na nandito yung death. Doesn't necessarily have to be may mamatay. Kaya ang death kasi na yan is transformation, Scorpio energy. Parang magtutune in ka sa emotions mo, kilalanin maaari ang sarili, sasabihin mo, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali, parang i-debrief mo ano nangyari dun sa past relationship ko at ano pa yung pwede kong gawin moving forward. Hindi maganda na nakita ko tong Five of Wands na dyan sa first half, tas Page of Swords, kasi parang may blockage, may hindi masimulan, may hindi magawa-gawa dahil sa hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaunawaan. And I'm afraid yung hindi pagkakaunawaan na yan ay related dito sa tao na to, yung Aries, yung bad boy na sinasabi ko kanina. Pero pwede din nga na yung tao na yan ang siyang magdadala sa'yo ng emotional fulfillment. Pwede din naman na yan ang struggle nyo sa ngayon, panay-away, ang toxic na ng relationship. Pero itong taong to ang siyang nakapagbigay sa'yo ng mga bagay na hindi mo akalain na ma-achieve mo, makukuha mo, mararamdaman mo. So, ibang nagagawa ng pag-ibig, ano? Pero maganda na nandito ang Two of Swords in reverse kasi ibig sabihin, magka-decision ka na. Pwede kasi na ex mo o meron kang pinagdadaanan ngayon na ang pera ang siyang nagiging cause of the argument. Pera ang parang nagiging driver para maging para makakilos ka sa iyong relasyon. Maganda din nga na nandyan ang death kasi nagtatransform, nagbabago, may recognition na meron pa akong natitira para sa sarili ko. Nagtira ka sa sarili mo eh. Pagod na ako pero nagtira ako sa sarili ko. Ready na akong umalis. Handa na ako sa pagbabago. Handa na akong magdesisyon. Handa na akong parang mag-recuperate o magbumawi sa mga nawalang pera. At handa na akong hanapin ng aking emotional fulfillment. Pwede din naman yung emperor na yan ay energy ng parang ikaw na yung magte-take ng charge. I will take charge of my life. Parang gano'n. Ready na ako mag-take charge at tumayo sa sarili kong paa. Handa na ako, malakas na ang loob ko para suungin ang flood. Suungin ang flood. Suungin ang mga bagay na matagal nang pumipigil o matagal nang para nag-aano sa akin, bound kasi to eh. Ang core energy sa'yo may bound ka. Merong sa'yo, may umiipit. Merong naglilimita sa'yo. Bound ka for whatever contract. Pwedeng soul contract. Pwede kasing kasal ka, tapos wala kang finances, wala kang pera para magpaanal, o wala kang pera para labanan yung ex mo o yung partner mo na gusto mo ng layasan. Nagiging komplikado siya at madumi, chaotic ang lahat. Pero once you take charge, once you own yung mga pagkakamali and own yung shitty experiences at maglakas ng loob na magsimula na, I feel like maglalakas ng loob ka na this month. Doon mo mahahanap yung emotional fulfillment na matagal mo nang gusto. Kung hindi ka pa makakapaglakas ng loob this month, it will happen soon, pero mapaplano mo siya this month. Parang marirealize mo, parang ba't ako nandito? Okay, itong oracle card na to, bagong-bago to, hindi ko pa fully naaaral. So, mas maganda, I think mas maganda na basahin ko na lang sa inyo yung meaning from the guidebook. The wise one, tradition, order. Parang Hierophant to going by the book. Tingnan mo, meron siyang pa shiny effect. Ewan ko kung nakikita nyo. Reverse mo siya nakuha, may reverse tong oracle card na to. Ang oracle cards ay pwede kahit kanino. So, pwede kayong bumili niyan kahit hindi kayo certified tarot reader. The wise one. Basahin ko lang yung reverse ta. Conforming to social structures provides a reliable basis for development,
but you may be feeling particularly restricted by the rules you've embraced until now. Go ahead and break the mold, but do so sensibly. If you're going to embrace an unorthodox approach, make sure that whatever you do is the right thing for you in this particular moment. Kung magpapasaway ka, siguraduhin mo na tama or pinlano mo na maigi. Mukhang yun yung gusto sabihin sa'yo. Kung halimbawa gusto mo ng ano, no, gusto mo na makipaghiwalay, wag mong takasan. Instead, kumbaga magpaalam ka ng maayos, yung gano'n. Kung hindi mo na mahal yung tao, wag kang mag-cheat. Parang lumaban ka ng patas, yun yun eh. Wag kang mag-cheat, wag kang manloko, makipag-break ka na lang. Ganun. Lakasan mo ang loob mo, tibayan mo ang loob mo na makipag-break. Kasi pwede din naman na ito, Five of Wands, argument, imbes na sabihin mo ng maayos, naghahanap ka pa ng away. Huwag ganun. So, pwede din na sinasabi sa'yo ng universe, break some rules. Go out of your way to break some rules. Pero do it wisely. Yun lang yung ibig sabihin yan. So, iwan ko na yun doon, Taurus. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye!